our God. You may still get your enrollment form sa ating mga CITAS leaders. See you all sa ating lesson 1. At tuloy-tuloy pa rin po ang ating ID kasama ang mga tagapanguna at workers ng ating simbahan. Together, let us continue to grow deeper with our relationship with our God. Busog na ba ang lahat? We hope that everyone enjoyed our dinner miracles last Thursday at Meet and Eat along the Pasay with the team Heavenly Delights, a dinner for the vision. We are beyond grateful to help build the church and dine in together as one family. And now, let's get all ready to rejoice in the presence of our God. We are inviting you to stand up together. Let's dance, jump, and sing as we praise our mightiest God. Again, I am Cassandra. God bless and enjoy God's presence.
of God to me. Are you ready to praise the Lord? Oh, hallelujah! Hallelujah! Woo! Ngayong araw na ito, tayo po ay magpapasalamat sa ating Panginoon. Kaya pwede po bang makitang nakataas ang mga kamay na yan? Come on, and pwede po ba natin ipalakpak ng malakas yan para sa ating Panginoon? Today we're gonna dance and sing, and we will rejoice in the presence of our God. Hallelujah! Hey! Praise and thanksgiving. Everybody! We sing praise and thanksgiving. We sing praise and thanksgiving to the Lord. Oh, 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 sing it out. Praise and thanksgiving. We sing praise and thanksgiving. We sing praise and thanksgiving to the Lord. Sing it one more time. Oh, oh, oh. Praise and thanksgiving. Woo! We sing praise and thanksgiving. We sing praise and thanksgiving to the Lord. Oh, oh, oh. Hallelujah. Come on, church, can you put that hand to the Lord? Woo! Yung malakas na malakpak para sa ating Panginoon. Come on. For all the times you stood by me. Come on, sing it out. For all the days you cared for me. You introduced me to myself. Now I can do great things in your name. You turn my sorrow into joy. You let your light shine on me. Your love changes every day. Your amazing grace, you call my shame. You didn't give up. You didn't give up. You didn't give up on me. You never left my side when I felt lonely. You gave me hope. You gave your all for me. Now hear everybody now. Praise and thanksgiving. We sing praise and thanksgiving. We sing praise and thanksgiving to the Lord. Oh, oh, oh. Everybody. Praise and thanksgiving. We sing praise and thanksgiving. We sing praise and thanksgiving to the Lord. Whoa, oh, oh. Hallelujah. Pwede mo bang ikaway ang mga kamay na yan? Come on. Everybody. You picked me up. You picked me up when I fell down. From the pit of my iniquities, you gave me faith so I could live, and strength that no one else can give. I thank you, Lord, for loving me. Come on. Every day is a victory. You gave me rest upon my worries. I have your peace now, I am free. Come on, declare it out. You didn't give up. Come on. You didn't give up on me. You never left my side when I'm lonely. You gave me hope. You gave your all for me. Now hear my heart singing. Praise and thanksgiving. Everybody. We sing praise and thanksgiving. We sing praise and thanksgiving to the Lord. Sing it one more time. Oh, oh, oh. Praise and thanksgiving. We sing praise and thanksgiving. Hallelujah. We sing praise and thanksgiving to the Lord. Thank you, Lord. Pwede mo bang ikaway ang mga kamay na yan? Woo! We thank you, Lord. Woo! Everybody! Oh, 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 oh. Say you didn't give up. You didn't give up. You didn't give up on me. You never left my side when I feel lonely. You gave me hope. You gave your all for me. Now hear my heart singing. Hear my heart singing.
singing, hear my heart singing. Praise and thanksgiving. Come on, every voice sing praise and thanksgiving. Pwede bang mataas para sa Panginoon? Praise and thanksgiving. Come on. To the Lord. Alam ko may pwede pang italon yan. Come on. Praise and thanksgiving. Sing it out. We sing praise and thanksgiving. We sing praise and thanksgiving to the Lord. Pwede mo bang italon yan? Come on. Praise and thanksgiving. We sing praise and thanksgiving. We sing praise and thanksgiving to the Lord. Pwede bang minsan? Praise and thanksgiving. We sing praise and thanksgiving. We sing praise and thanksgiving to the Lord. Thank you, Lord, for all you've done. Whoa, whoa. Everybody clap your hands. Whoa, whoa. Pwede mo bang ipalakpak ng malakas yan? Praise God! Hallelujah! Hallelujah! Put your hands up! Put your hands up! Put your hands up! You provide everything we need. Healing, restoration, blessing from the grave, from the grave. You were resurrected, and on the cross you saved humanity. Oh, you give life. You give life. Everybody jump. You turn water into wine. Nothing is impossible for you. The God of miracles. You are the God who can do miracles. Nothing is impossible. As long as we believe, you can do miracles. Our God is the God of miracles. You are the God who can do miracles. Nothing is impossible. As long as we believe, you can do miracles. Our God is the God of miracles. Oh, oh, oh. Come on, everybody, sing it out. Oh, oh, oh. Hallelujah. Oh, oh, oh. The God of miracles. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Sing it out one more time. You provide. Come on, every voices. Everything we need. Thank you, Lord. Healing, restoration, blessing. Oh, from the grave, from the grave, you were resurrected. On the cross you saved humanity. Everybody jump. You gave life to the dead. You turn water into wine. Nothing is impossible for you. You gave life to the dead. You turn water into wine. Nothing is impossible for you. Oh, shout it out! The God of miracles. You are the God who can do miracles. Nothing is impossible. As long as we believe, you can do miracles. Our God is the God of miracles. You are the God who can do miracles. Nothing is impossible.
Marinig mo siya. At kung meron kang baong pasasalamat sa Panginoon, tayo ay sama-samang magpupuri sa kanyang presensya. Amen? Hallelujah! Woo! Everybody sing it out this church. We were blinded. Pwede bang kantahin natin ito ng sabay-sabay? Come on! You made us see this beautiful world. Us in this world. We were wicked. We were wicked, but you gave us strength. Come on, declare it out. Hallelujah. Now we are strong. We were slaves then, but you set us free. Claim it. Now we are free. Now we are free. Now we are free. We were Now hopeless. We are free. We were hopeless, but you made a way. Sing it out. You made a way. You made a way. You're the God of miracles. You are the God who Come on, can sing do it out. miracles. Nothing is Hallelujah. impossible as long as we you can do miracles. Our God is the God of miracles. Pwede mo You bang are samahan the ng God who can do miracles. Nothing is impossible as long as we believe. You can do miracles. Our God is the God. Alam ko maitotono You ba are the yan? God who can do miracles. Nothing is impossible as long as we believe. You can do miracles. Our God Pwede is mo the bang God. minsan na? You are the God who can Pwede do mong itanong yan, miracles. kapatid. Nothing is impossible as long as we believe. You can do miracles. Our God is the God of miracles. Oh, 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 the God of miracles. Oh, 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 Everybody now. Hey, 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 hey. put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Hallelujah. Come on, rejoice in the presence of the Lord. Hallelujah. Just sing your praises. Pwede mo bang itaas ang mga kamay na yan? At pasalamatan mo ang ating Panginoon. Oh Lord, we thank you. We magnify you in this place. Hallelujah. 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 We praise you, God. We praise you. Sige po, wag niyo pong pigilan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Alam ko po, mas malakas na palakpak yung deserve ng ating Panginoon. Amen. At kung kayo po ay may paong pasasalamat sa Panginoon, come on, pwede po bang magpasalamat tayo sa Lord? Pwede po bang itaas ang mga kamay na yan? At pwede po bang, just at this moment, pwede po bang ipikit yung mga mata na yan? At this moment, we will thank the Lord for His goodness in our life and in this church. Huwag mong pakialaman yung katabi mo because today we come here with thanksgiving. We come here because we experience the faithfulness and the goodness of the Lord in our lives. Kaya kung ngayon, gusto mong makatagpo ang Panginoon, pwede bang magpasalamat ka muna sa lahat ng ginawa niya sa buhay mo and even in this church. Lord, kasama ka namin from the very start, God. You are with us. And today, Lord, we know that you are here with us, God. Just continue to move in this church and in our lives. And the word of the Lord in Isaiah 43:15-19, it says here, I am the Lord, your Holy One, Israel's Creator and King. And I am the Lord who opened the way through the waters, making a dry path through the sea. I called forth the mighty army of Egypt with all its chariots and horses. I threw them beneath the waves, and they drowned. Their lives snuffed out like a smoldering candle wick.
But forget all that. This is the word of the Lord. It is nothing compared to what I am going to do. For I am about to do something new. And see, I have already begun. Do you not see it? I will make the pathway through the wilderness. I will create rivers in the dry wasteland. Hallelujah. This is the word of the Lord for you. The Lord says, I am the God in your life and in this church. Kaya kapatid, kung ikaw yung parang nawawalan ka na ng pag-asa, na parang nawawala ka na sa Panginoon, pwede ba ngayon itaas mo yung mga kamay na yan, na huwag kang mahiya. We will sing the Lord today. Tayo ay magpapasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Oh, just believe. Oh, just believe. Hallelujah. I know you go through. Oh, just lift up those hands. This mountain is moving. I fix my eyes on you. If you said it, you do it. Because you are God, no matter the odds, the outcome is always the same. The word from the pages, the promise you made us, still have the final say. Declare it out. You will make a way. You always make a way. You will make a way. You always make a way. I want you to know, 'cause you already made it. My hope and my future is already written. Because you are God, no matter the odds, the outcome is always the same. The words on the pages, the promise you made us, still have the final say. You will make a way. You always make a way. I know you will make a way. You always make a way. You will make a way. You always make a way. Yes, you do. That you will make a way. You always make a way. And today we're gonna declare that every impossible things in your life, God can make it possible. Kaya kung ikaw kapatid, gusto mong itaas yung mga kamay na yan, and just believe and have faith in the Lord. Let us declare this song. Come on, wag kang maya. Just raise those hands for the Lord. Hallelujah. We believe. We believe. It's too hard for you. Come on, just claim it. Impossible's what you do. I know you've got this too. Impossible's what you do. Nothing's too hard for you. Impossible's what you do. And I know you've got this too. Impossible's what you do. No, nothing's too hard for you. Impossible's what you do.
out. Every voices in this church, in this place. Come on. Come on, every voices. Oh, we thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Oh, my words fall short. I've got nothing new. Come on, sing it out. Just express your worship to the How Lord. could I express all my gratitude? And I could sing this song as I always do. But every soul must end, So I throw up my hands, praise you again and again. The songs that I have is a hallelujah, hallelujah. I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king. Except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response. I've got just one move, with my arms stretched wide. I will worship you. So I throw up my head and praise you again and again. The songs that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw up my head and praise you again and again. The songs that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, So come on, my soul, oh, don't you get shy on me. Come on, just Lift lift it up up. your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, every voices. Every spirit. So come on, my soul, oh, don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord.
'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So come on, my soul, oh, don't you get shy of me. Lift up your soul, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Shout your praise, our hearts will cry, these bones will sing, great are you, Lord. Praise His name. Hallelujah. All the earth will shout your praise, our hearts will cry, these bones will sing, great are you. All the earth will shout your praise, our hearts will cry, these bones will sing, great are you, Lord. All the earth will shout your praise, our hearts will cry, these bones will sing, great are you, we glorify your name. We glorify your name in all the earth. The highest praise. The highest praise is yours. The highest praise is yours. The highest praise is yours in all the earth. The highest praise is yours. The highest praise is yours. The highest praise is yours in all the earth. In all the earth. In all the earth. In all the Pwede mo bang pasalamatan ang ating Panginoon? Pwede mo bang palakpakan ang malakas? Ang ating Panginoon, we praise. Oh, we praise you, God. Oh, we praise you, magnify you in this place. Your holy name. You are worthy. You are Hallelujah, you are worthy. You are worthy. You are worthy. Praise you, God. Praise you. Pwede mo bang minsan pa yung itaas po natin yung mga kamay natin sa Lord? And take this moment na let us
enjoy the presence of the Lord. Come on, pwede mo bang manalangin po tayo ng sabay-sabay, magpasalamat po tayo sa ating Panginoon. Just pray. Hallelujah. Hallelujah. We thank you, Jesus. Oh, we thank you, Jesus. Come on, just open that mouth. Kung matagal ka nang di nakakapagpasalamat sa Panginoon, just release the spirit of gratitude. Pwede mo bang itaas natin yung mga kamay natin sa Lord? Lord, maraming salamat, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoon, ay sama-sama kaming nagtitipon, nagpapasalamat at nagpupuri sa iyong pangalan. And Lord, today we just want to celebrate your goodness and your faithfulness sa buhay ng bawat isa at maging sa iyong simbahan, Panginoon. Lord, we thank you, Panginoon, dahil simula't simula, Lord God, ay kasama ka namin. And all throughout, God, you are always faithful. You are always good in this church, oh Lord. And Lord, you said in your words that you are doing a new thing in your church. And we will claim that. And we will have faith, God, that you are with us all throughout this journey, God. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba, Panginoon. Lahat po ay magsabi ng Amen. Oh, we praise you, God. Praise God. Hallelujah. Magandang gabi po sa ating lahat. Pwede bang batiin mo yung katabi mo? Sabihin mo sa kanya, good evening kapatid. Ayan. Praise God. Pwede bang padagdagan ng konti yung aking audio dito? Praise the Lord. Today, before we go to the Word of God, alam ko po na mainit. Marami sa atin talaga pong tayo ngayon, medyo siksikan po tayo ngayon. And because we want to thank the Lord, at once, corporately, because alam niyo po, isang taon magmula po yung binigay ng Panginoon yung kanyang salita sa simbahang ito. Amen. Sa Book of Haggai. And today we are standing on God's promise. Amen po, no? This is the promise of the Lord. This is the word of the Lord that came to pass 1 year ago when we received the word from the Lord. Amen. That's why He deserves our praise and thanksgiving to Him. Amen po ba yun? Praise God. And before we go to the Word, meron po ba tayong mga first-timer po dito? Those who came for the first time, we just want to thank you. Wow, ayun, meron tayong first-timer. Thank you so much. Dito po pa sa left side, ayun, meron din tayo. Salamat po. Maraming salamat. Meron pa ba tayong first-timer dito sa kabilang side natin? Ayun, meron din doon. Maraming salamat po. Thank you for worshiping the Lord with us. And we hope and we pray na hindi lang po ito yung huling pagkakataon na makasama namin kayo, but make this church as your permanent spiritual home. Amen. And of course, we just also want to welcome yung ating pong COG Castillejos family. Amen. Saan po ba yung mga kasamahan natin, yung outreach po natin? Saan po sila? Saan sila banda? Pwede ba taas ng kamay? Nalilito ako sa, ayun. Praise the Lord. Amen po. Yan po yung mga COG Castillejos po natin, and they are here with us today to join us to give thanks and praise and thanksgiving to our Lord Jesus. Amen po. Praise God. And today, amen, tanungin mo yung katabi mo, meron ka bang dapat ipagpasalamat sa Lord? Amen. Napakarami nating dapat ipagpasalamat sa Panginoon. And before we go to the Word of God, sige po tayo po yumuko at manalangin as we pray for the Word today. Lord, we thank you for your presence. We thank you for your Word, Panginoon.
na aming mapapakinggan ngayon. Lord, you are a true God, Almighty God. You are true to your word, Panginoon. Kaya Lord, kami andito kami, sama-sama kami, nagpapasalamat, nagpupuri sa iyo dahil sa iyong kabutihan, Panginoon, sa aming buhay at sa church na ito. Lord, Panginoon, hindi mo kami pinabayaan, Panginoon, from the very beginning, Lord God, of the construction of this church, you are with us. Salamat, Panginoon, dahil ngayong gabing ito, andito na kami, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon, dahil tinupad mo ang pangako mo sa church na ito, Panginoong Diyos. And alam ko, Lord, na papagandahin mo, tatapusin mo, aayusin mo pa ang simbahan ito. Parang marami kang mga anak ang makapagpuri sa iyo sa lugar na ito. At maraming mga tao na makakakilala pa sa iyo at tanggapin ka bilang Panginoon na tagapagligtas, O Lord. So Lord, as I pray for your word today, bless your word today. Let your word transform us. Let your word empower us and encourage us today. And Lord, let your word, Panginoon, be manifest in our life, be fruitful in our lives. We honor you. Holy Spirit, you are free to move and touch us today. In Jesus' mighty name, we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin si Lord. Ayan, praise God. Amen. Kaya po, usapang promise tayo ni Lord ngayon. Amen po, no? Yung pangako ng Lord sa kanyang salita ay tinupad po niya na hindi tayo papabayaan, nasamahan po niya tayo. Amen. Kaya po andito tayo ngayon. Amen. At tanong ko po dito, sino na po dito yung napangakuan? Yan, di ba? Napangakuan ka ba na ikaw lang ang mamahalin? Di ba? Sino po napangakuan dito, ikaw lang ang mamahalin? Grabe, ano po, no? Yung pala, ikaw lang ang mamahalin ngayon. Amen. Bukas, iba na. Ano po, no? So, sino naman dito po yung napangakuan ka na babayaran ka sa utang? Aba, mas marami ata. Mukhang mas marami pa yung napangakuan. Amen po, na mabayaran sa utang. Di ba po? So, maraming nakakako. Amen po ba? Sino po napangakuan dito ng 10,000 kada pamilya? Meron ba? O kaya 20 pesos na bigas. Amen. Meron po ba napangakuan? Amen. Alam niyo po, bakit po natin ito pinag-uusapan? Nakikita ko kayo napangakuan na hindi natupad, hindi nangyari. Because we live in a world where there is broken promises. Amen po, no? We live in a world where there is, we live in a world of broken promises. Marami pong mga pangako na hindi po natutupad. Kaya today, ngayon pong gabing ito, pag-uusapan po natin is all about standing on God's promises. Amen? Na gusto ko pong sabihin sa inyo na kapag ang Diyos ay nangako, hindi po maaari na hindi po matutupad. Amen? Dahil po ang salita ng Diyos, kapag ito po ay kanyang binitawan, amen, hindi po babalik sa kanya ng walang kabuluhan, but ito po ay mangyayari sa kanyang pinagsabihan. Amen po ba yun? Amen? Kaya po, ngayon, syempre maraming nabuhay tayo sa false promises or sa broken promises. And today, we are going to talk about God's promises. Amen po. Kasi po, alam niyo po ba na napakaraming pangako ng Lord? Sa Bible po, according to the Bible scholar, there are 7,000 to 8,000 promises in the Bible. Amen po. Meron pong mga pangako ang Panginoon na ang iba po doon, ang karamihan po doon ay sa atin. Amen po, na hindi po natin nararanasan, hindi po siguro natin nakukuha because hindi po natin kiniklaim yung pangako ng Diyos sa ating buhay. Amen? That's why I would like to read 2 Corinthians chapter 1 verse 20. Sabi niya po dito, for all the promises of God in Him are yes, amen, and in Him, amen, to the glory of God through us. Amen, na lahat daw po ng pangako ng Diyos, ay yes. Amen, sabi mo sa katabi mo, yes. Amen, and amen. Ibig sabihin, through Him, in Him, kay Christ, amen, yung pangako po ng Lord ay yes and amen. Amen po? Kaya po kailangan natin pong i-claim, paniwalaan po yung pangako ng Panginoon. At ito po, when it comes to this, sabi niya, for all the promises. Alam niyo po, meron pong mga iba't ibang klase ng uri ng promises. Amen po? Na pwede po nating maklaim, baka sa atin po ito, but tignan po natin itong different kinds of promises. Ano po ba itong promises po na ito? When we talk about the promise of God, amen, meron pong tinatawag na general promises. Amen po? Ano po itong general promises na ito? These are the promise of God, that is available to all.
Amen. Pastor, kahit ba unbeliever ay pwede dyan? Yes po, there are promises in the Bible that even yung mga hindi pa po nakakakilala kay Lord, ay po pwede. Ano po yan? Halimbawa po, ito pong John 3:16. Amen po? Sabi niya, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Amen po, ibig sabihin, ito po ay available sa lahat. Amen, ito po ay pwede nating makuha. Ano po yung tinatawag po natin na general promises. Amen po? So sino po ang tumanggap na yan? Magsabi ng amen? Amen. Parang kukunti Ano po, sino po yung tumanggap na kay Jesus po dito? Magsabi ng amen? Amen. Wow, may nakuha ka ng promise ng Lord. Amen po? Yung pong pangako ng Lord na kaligtasan sa kung sino man ang nanampalataya sa Kanya ay hindi na po mapaparusahan, bagkus magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. Amen po? Praise God. At pangalawang uri po ng promise, ito po yung promises sa mga nananampalataya. Amen po? Promises to all the believers. Ibig sabihin, kapag ikaw ay mananampalataya, meron pong pangako ang Diyos na available sa iyo. Amen po, marami pong pangako ang Diyos sa mga mananampalataya. Amen, na kailangan po kiniklaim natin, pinapaniwalaan natin, niyayakap natin, kinukuha natin dahil po ito po ay pangako ng Diyos. Amen po. Halimbawa sa mga mananampalataya, halimbawa po ito pong pangako ng pagpapatawad. Amen po. Sabi niya dito, 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Amen po. So ito pong promise na ito ay based sa forgiving nature of God that is available to all believer. Amen po. Sino po ba yung mga believer po dito kay Jesus? Sino po yung mga mananampalataya po dito? Amen. Alam niyo po ang pangako ng Diyos sa atin, kapag tayo po ay sumablay, pag tayo ay nagkasala, pwede po tayong lumapit sa Diyos at i-confess po yung ating mga nagawang pagkakasala at ang pangako po niya ay tayo po ay lilinisin at papatawarin. Amen po ba yun? Grabe, po. That's why this is what we call promises to a believer. Amen po? At yung pangatlong klase naman po ng promise is what we call specific promise. Ito pong specific promise ito, this promise is for a certain people or group of people. Amen po? Kaya po hindi po lahat ng promise sa Lord, lahat po ng nakalagay sa Bible ay sa atin. Amen po? Meron po ito, kaya po we need to read the context of the Bible kung kanino po ito sinasabi. Amen po? Are we still here? Amen? Kaya po ito, kagaya po dito, sabi po dito sa 1 Kings chapter 9 verse 5, I will establish your royal throne over Israel forever. Amen po? Sino po ang pinangakuan niya ni Lord? Walang nakakaalam? Amen? Si King Solomon. Amen po? Si King Solomon, when the Lord appeared to King Solomon, amen po, ito po yung pinangako niya. Specific po ito sa tao, specific po ito sa group of people. Marami din pong promises ang Lord sa mga Israelites. Amen po, marami din pong promise ang Lord na sa certain group of people or specific person po sa Bible. Are we still here? Amen? So, at next po, meron pong tinatawag na conditional promises. Amen po. Ano po itong conditional promises na ito? Ito pong conditional promise po na ito po yung promise ng Lord that we need, yung obedience po natin to avail. Amen po, kasi baka po tayo yung iba, kiniklaim natin yung pangako ng Diyos, pero hindi naman natin sinusunod yung pinapagawa ng Diyos. Are we still here? Amen po, alam niyo po, napakarami sa word ng Lord, na promise niya, but it requires our obedience. Amen po, na minsan ito pong pag-obey natin, doon po pala nakadikit yung blessing o yung promise ng Lord na ating pong makukuha o mararanasan. Amen po, are we still here? Amen. Isa pong halimbawa, ang ganda po itong verse na ito kasi nasabi ko, wow, isang verse, ang daming promise. Amen, isang verse lang, may 5 pangako ang Diyos sa verse na ito. Amen po, ito po yung sa Psalms 84, amen, ito po ay, I believe this is the Psalm of David. Sabi dito, for the Lord God is what? Is a sun. Amen po, ang Panginoon daw ay sun. O siya po ang nagbibigay ng liwanag, ng init, amen po, and shield, which means protection. Amen. The Lord
bestows what po? Favor and honor. Ito po yung panglima, and no good things does He withhold. Amen po? Kasabi ko, ang daming promise ng Lord. At itong 5 promise na ito, meron siyang kondisyon. Amen? Kanino daw po ito? Sino po makakatanggap nito? No good things does He withhold from those who what? Whose walk is blameless. Amen po? So, kaya po gusto mo ang pabor ng Diyos? Gusto mo ang blessing ng Lord? Gusto mo na yung honor, amen po, at yung no good things po na withhold sa atin? Sabi niya po, we need to walk blameless. Ibig sabihin po, dapat tayo po ay lumalakad ng matuwid sa ating pamumuhay. Amen po ba yun? Kaya ang daming pangako ng Lord. In just one verse, there are a lot of promises. Kaya po, yung pangako po ng Panginoon ay specify ko po kung ano yung promise dyan na pwede po nating maklaim sa ating buhay. Amen po? Kaya po, pangalawa, syempre kapag tayo po ay nakatanggap ng pangako, amen po, tayo po ba naniniwala kaagad? Sino po dito yung pinangakuan ka na ibibigay sa iyo ang bituin at araw, naniwala ka? Ayan. Ibibigay ko sa iyo ang bituin. Di ba? Bibigay ko ang araw. Naniwala ka, di ba no? Bago hindi naman pala kayang gawin, hindi naman pala nagawa. Amen po? Amen. Siyempre, kapag tayo po ay nakareceive ng pangako, amen, kagaya po nito, amen, yung pangako ng Lord for all the promises of God. Amen. When we receive the promises, tinitignan natin kung sino yung nangako. Amen. Kung sino yung nangako, sino pa yung nangako sa atin. Amen po. And sometimes when we receive that promise, amen, hindi lang po tayo tinitignan kung sino yung nangako, tinitignan natin yung integridad ng nangako. Amen. Ito ba ay kaya niyang i-deliver yung kanyang pangako? Kaya niya bang gawin yung kanyang pangako? Amen. Kaya po tayo, amen, dito po sa ating pinag-aaralan ngayon, amen, ang nangako po walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Amen. Ang ating Panginoong Diyos. Amen. At siguro po sa atin, marami pong hindi naniniwala doon sa promise ng Lord o hindi natin kine-claim yung promise ng Lord sa ating buhay kasi po baka po hindi natin kilala ang ating Panginoon. Amen. Kaya po tayo, parang wala tayong tiwala na sundin yung salita ng Panginoon na may nire-require ang Lord, may sinasabi ang Lord because we don't know who is our God. That's why today, let us go to the integrity or who made the promise. Amen. Walang iba kundi po ang ating Panginoon. Sino pa ang nangako? Who made the promise? Wow. Amen po. Ang ating Panginoong Diyos. Siya po ang nangako. Amen. At sino pa ito nangako? Let us look at who our God is, who made the promise. Amen. Sino pa nangako sa iyo? Sino pa nangako sa atin sa kanyang salita? Ang nangako po ay isang makapangyarihan na Diyos. Amen. Almighty God, all-powerful God. Amen. Kaya po yung pangako niya, hindi po yan pwedeng hindi mangyari kasi po ang nangako walang iba kundi makapangyarihan na Diyos. Amen. He is an all-powerful God. Kaya po yung time na ito, sa Genesis chapter 17, ito po yung si Abraham. Sa chapter 12 po, pinangakuan siya na siya ay magiging father of all nation. Amen po? Pinangakuan siya, and yet, nagda-doubt na siya. Ito pong chapter na ito po yung medyo nagdududa na si Abraham kung talaga pong mangyayari pa sa kanya na magkaanak kasi lolo na po siya. Amen po? Matanda na siya, lolo na siya. Kaya, this is, I think, the second or the third time the Lord appeared to Abraham and this time, nagpakilala ang Diyos sa kanya. Amen. Sino po dito minsan yung nagdududa ka sa promise ng Lord? Amen. Yung iba, Sino po dito minsan yung one point of your life na nagduda ka sa promise ng Lord? Amen. Nangyayari po. Kagaya ni Abraham, yung mga Bible character, yung mga nasa Bible, nagduda rin sila. Amen. Na medyo nagkaroon din sila ng time na parang give up na sila sa kanilang pananampalataya. Pero hindi po nangyari. Bakit po? Kasi ito po yung time na nagdududa na si Abraham, nagpakita ulit si Lord sa kanya kasi lolo na nga siya. May 99 years old na po ba dito? May 99 years old, pataas?
Grabe, sipin mo, magkakaanak pa yan. Ano po, no? Magiging nanay na si Lola, di ba? Magiging tatay na si Lolo. Grabe, ano po, no? Parang ganyan. Kasi yung time na ito, when Abraham was how many years? 99 years old. Amen? Si Lord nag-appear sa kanya. The Lord appeared to Abraham and said to him, I am Almighty God. Wow! Amen? Alam niyo po, when you are in doubt, you have to read your Bible. You have to know who is the one who made the promise to you. Amen? And that is no other than our Almighty God. Amen? Kaya ngayong pong gabi ito, kung nagdududa ka sa pangako ng Diyos, ipinapakilala ko ang ating Diyos na sinasamba. Amen? Ang ating Diyos na makapangyarihan. Amen? Almighty God. Amen? Siya po ay makapangyarihang Diyos. This is the one who made the promise to you, to us. Amen? And His word, and His true to His word. Kaya po ito po ang nangako. Amen po, siya po ang nangako. God is the one who made the promise. Almighty God. Kasi meron pong mga Diyos-Diyosan na iba yun ang pinapaniwalaan. Pero ang ating po Panginoon, totoo po na siya po ay Diyos na makapangyarihan. Amen po? That's why the God who made the promise is Almighty God. Secondly, ano po, who is the God who made the promise? Amen. A rich God. Amen. Sino po dito yung pinangakuhan ka ng tatay mo, hindi natupad? Ako lang ba? Ano po? Di ba? Pinangakuhan ka ng tatay mo, pag-aaralin kita, di ba? Ano pa sinabi? Bibilihan kita ng ganito. Di ba? Hindi natupad. Bakit po? Kasi yung ating tatay minsan ay limitado po yung kanyang kakayahan. Limitado po yung kanyang yaman. Amen po? Pero ang ating pong Panginoong Diyos ay mayaman na Diyos. Amen po, ay mayaman na Diyos. Amen. Alam niyo po, meron pong isang tao, si Russell, ano ba yung pangalan niya? Si Russell Herman. Amen. Siya po ay nangako. Amen. Siya po ay gumawa ng Last Will of Testament. Ito po si Russell Herman. Amen. Nakalagay po doon sa kanyang Will and Testament, ano po, nakalagay doon, nagdo-donate siya ng $2.4 billion to nearby town. Amen. At $2.4 billion to the city of East St. Louis. Ano po, and $1.5 billion for projects in Southern Illinois. Amen po. At gusto niya pong bayaran, amen, yung utang daw po ng Amerika na $17 trillion. Amen. Ganun po yung kanya nakalagay. Grabe, tingin mo, sobrang yaman. Amen po. Yun yung nakalagay sa kanyang will test. At yung siya po ay namatay, napag-alaman po ng mga otoridad na yung kanyang last will and testament, ang kanya lang po palang pag-aari ay isang 1983 old Tornado na kotse. Yan lang po pala sa kanyang pangalan. Amen? Nangako siya ng bilyon, ng trilyon, pero wala naman po pala siyang kakayahan. Amen po? Clear? Pero alam niyo po, ang ating Panginoon, hindi po siya ganyan. Amen? Kasi po ang ating Panginoong Diyos ay mayaman na Diyos. Amen? In fact, in the book of Psalms chapter 24 verse 1, sabi niya po dito, the earth is the Lord's and everything in it. Amen? The world and all its people belong to Him. Amen po, lahat daw po, ang buong mundo, ang lahat po ay pag-aari ng Panginoon kahit po tayo. Amen po ba yun? Ikaw ba ay pag-aari ng Diyos? Amen. Ako, kasi pag hindi sumagot, baka pag-aari ng demonyo. Amen po, no? Ikaw ba ay pag-aari ng Diyos? Hallelujah. Medyo dumami na. Amen. Hallelujah. Ayan po, ganyan po kayaman ang ating Panginoon. That's why if you look at the integrity of the one who made a promise, Almighty God, grabe ano po, rich God, ibig sabihin, meron po siyang abilidad. May kakayahan. Amen po? Kaya dapat po natin siyang paniwalaan. Amen? At hindi lang po yan, amen, hindi lang po siya Diyos na makapangyarihan, Diyos na mayaman. Amen? Ang ating Panginoon, He is also a promise keeper God. Amen? Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. He is a promise keeper God. Amen? Na kapag ang Diyos ay nangako, hindi po pwedeng hindi matupad. Hindi po pwedeng hindi mangyari. In fact, meron pong record, meron pong, ang tawag po dito, meron pong siyang record sa Bible, sa Joshua chapter 21 verse 45, ang sabi niya po dito, not one of all the Lord's good promises to Israel failed.
Amen. And everyone was fulfilled. Wala daw po ni isa na pangako ng Diyos sa Israel na hindi natupad. Kundi po lahat ng kanyang ipinangako ay natupad. Dito po ang ating Panginoong Diyos. Amen. Minsan kapag may nangako sa atin, nakakalimutan. Amen. Kaya po pag ako po ay nakapangako at nakalimutan, patawarin niyo po ako. Amen. Ipaalala niyo po. Amen. Amen. Kasi po, ang tao nakakalimot, pero po ang ating Panginoong Diyos ay hindi po siya nakakalimot. Amen. He is a promise keeper God. Amen. Siya po ang Diyos na totoo at tumutupad po ng kanyang mga pangako. Amen po. Hindi po siya Diyos na nakakalimot, hindi po siya Diyos na nagdadahilan, hindi po siya Diyos na walang kakayahan, amen, at hindi kayang gawin yung kanyang ipinangako sa atin, kundi ang ating Panginoong Diyos ay Diyos na tumutupad ng pangako. Amen? That's why if you look at the Bible, you can see the integrity of God, that He is a promise keeper God. Amen? Ang ating po Panginoong Diyos ay totoo po na tumutupad ng kanyang mga pangako. Amen? Sino po dito ulit yung napangakuan na napako? Magtaas ang kamay. Ayan, parang nahiya pa yung iba. Sino po dito na napangakuan na ikaw lang ang mamahalin? Meron naman palang iba? Wow. Amen. Masyakit. Ano po, no? Talaga pong pagkaganon. Napangakuan. Grabe. Yung pangako pala, text to all mess, ano po, no? Send to many, ano po, no? Kala mo ikaw lang yung pinangakuan, yung pala send to many, yung sined na gano'n. Amen po. Pero po ang ating Panginoong Diyos ay totoo po sa kanyang pangako. Amen. Are we still here? At ano pa ba? Sino pa ba itong Diyos na nangako sa atin? Amen. So that I can build up the integrity of God. Hindi na kailangan, kilala natin siya. But gusto ko pong ipakita sa Biblia kung paano po ang ating Diyos. Amen. Who made the promise? He is an immutable God. Pag sinabi pong immutable, He never change. Amen? Kasi po minsan may mga nangangako na pabago-bago, na papaiba-iba. Amen? Ang kanilang pangako ay based sa kanilang mood. Ayan, di ba? Sa kanilang emotion. Di ba? Kung totoo pa rin o hindi, pero po ang ating Panginoon, siya po ay immutable God. Amen? Which means He never change. What He promised, He will fulfill to us. Amen? Kaya po dito po sa Malakay chapter 3 verse 6, sabi niya, "For I am the Lord, I do not change." Amen. Ang yung Diyos po na sinasamba, na nangako kay Abraham, na nangako kay Isaac, na nangako po kay Jacob, amen, ay siya pa rin Diyos na hindi nagbabago sa kanyang mga pangako hanggang ngayon. Amen. That's why, kapag ang Diyos ang nangako, when you receive the promise of God into your life, paniwalaan po natin kasi ang pangako ng Lord ay totoo. Amen? Hallelujah. And next po, who made the promise? Amen. Actually, ang aking pong pinapakita sa inyo yung attributes ng Lord. Amen. Attributes of God, kung sino ang Diyos na nangako po sa ating buhay, na nabibigay po ng pangako. Amen. Na kailangan po nating tayuan yung pangako na binigay ng Panginoon kasi po totoo po siya na talaga po tinutupad niya yung kanyang mga pangako. Amen. So sabi niya po dito, next po, ang ating Panginoon ay, hindi po na isama dyan, He is a God who cannot lie. Amen, He is a God who cannot lie. Ibig sabihin, hindi po siya sinungaling na Diyos. Amen po, a God who cannot lie. Sabi niya po dito, "So God has given both His promise and His oath. These two things are unchangeable because it is impossible for God to lie." Amen po, ang Diyos ay hindi po sinungaling. Amen. Ang tao po ba nagsisinungaling? Mukhang maraming sinungaling dito. Ano po, no? Ikaw po ba ay nakapagsinungaling na? Marami tayo. Amen po, no? Ang dami natin. Amen. Pero ang Diyos, amen, kapag siya po ay nagbitaw ng pangako sa atin, amen po, hindi po siya sinungaling na Diyos. Yung kanyang salita po ay makapangyarihan. In fact, in Isaiah 55:11, di ba lagi po natin naririnig, sinabi po doon na hindi po babalik yung salita ng Diyos ng walang bunga, kundi magkakaroon ng katuparan sa Kanya pong pinagsabihan. Amen po? Pwede ba nating palakpakan ang ating Panginoong Diyos? Amen. He is a God who cannot lie. It is impossible to God to lie. Amen po. And lastly, amen, ayun na po pala, nakalagay po pala dyan. Amen. Our God who made the promise, amen,
who made the promise, the God who is a loving God. Amen po. Ang Diyos po na mapagmahal. Actually, hindi lang po siya mapagmahal, kundi lang po siya pag-ibig, kundi po pagmahal, kundi po ang Diyos ay pag-ibig. That is His very nature. He is love. Amen? Kaya po, paano pa i-demonstrate ng Panginoong Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin para paniwalaan po natin siya? Amen? Sabi po sa Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrate His own love towards us in that while we're still sinners, Christ died for us. Amen? Christ died for us. Amen? Para po, di ba marami po nagsabi sa atin na mahal tayo, pero walang prueba, walang patunay, walang ebidensya ba? Amen po, no? Walang ebidensya ba? Amen. Pero po hindi po ang Panginoong Diyos. Amen. Bakit po? Kasi para po maipakita niya ang kanyang pagmamahal, ibinigay niya po ang kanyang bugtong na anak na si Jesus na mamatay para sa ating mga kasalanan. Amen. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Amen. Ito po ang Diyos na ating sinasamba. This is the God who made a promise to us. Amen. Kaya ngayon pong gabing ito, kung ikaw yung tao na nagdududa pa sa Diyos hanggang ngayon, amen, nawa after this Sunday service, amen, na mabura lahat ng doubt, mabura lahat ng excuses, mabura lahat ng fear, amen, sa isip natin, sa puso natin, at paniwalaan po natin yung salita at pangako ng Diyos sa ating buhay. Amen po? Hallelujah. And, amen, I would like to end with this, amen po, dahil sino po dito yung gusto mo na i-claim yung promise ng Lord sa buhay mo? Amen. Ang Lord, pag siya po ba ay nangako, meron siyang, pwede po ba natin siyang paniwalaan? Amen. Ano po, ang Diyos ay merong integridad para po siya ay paniwalaan. Amen po. Kaya ano ang aking response? Amen. What is my response to God's promises? Amen. Kung ang Diyos pala ay nangako, ang Diyos pala ay pwedeng pagkatiwalaan, ano po, may integridad sa kanyang pangako. So what should be the response of His people? Amen. Kasi po, baka po ito, alam natin na may pangako ang Diyos, alam natin na may integridad ang Diyos sa kanyang pangako, pero hindi po natin nararanasan yung kanyang pangako. Kaya po maraming mga tao, mga Kristiyano, they live a defeated life because they don't know how to claim the promises of God in their lives. Amen po, hindi po nila alam kung paano i-claim yung pangako ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya po, today, what is our response, amen, to God's promises? Amen, una, ano po, I need to believe. Amen, sabihin mo sa katabi mo, kapatid, believe. Believe. Amen po, kasi po yung mga naniwala, amen po, yung mga naniniwala, sila po ang nakakatanggap ng pangako ng Diyos. Yung mayroon pong mga pananampalataya. Amen. Sabi niya po sa Hebrews, sa Hebrews sabi niya, through faith and patience to inherit the promises of God. Amen po, through faith and patience to inherit the promises of God. Kaya po, tayo po kailangan po nating paniwalaan po yung pangako ng Diyos sa ating buhay. Amen po. At alam niyo po yung pangako ng Diyos, minsan marami pong tao nagsasabi, naniniwala ka ba sa pangako ng Diyos? Amen! Diba? Ang lakas ng amen! Pero, alam niyo po, pagkadating naman sa totoo na, wala namang ginagawa. Because, sabi ng Bible, faith without action is dead. Amen. Your action is the evidence of your faith. Are we still here? Amen. Your action is the evidence of your faith. Para po itong building na ito, pwede pong binigay na ng Lord to, matagal na. Amen po. No? Pero kung hindi kung sasabihin natin, naniniwala kami, pero wala tayong ginawa. Tingin niyo po ba, andito tayo ngayon? Amen? Tingin niyo po ba, andito tayo ngayon? Amen? Na napatayo itong lugar na ito, itong building na ito, kung wala pong aksyon o hakbang na ginawa ang ating pong simbahan. Amen? Kaya po, Kaya sabi niya po sa book of Mark, chapter 9, verse 23, Jesus said to him, if you can believe, all things are possible to him who believes. Amen po. All things are possible to him who believes.
Kaya po paniwalaan natin ang pangako ng Diyos. Ang iba po sa inyo dito, napakalaki, napakaganda ng pangako ng Diyos sa inyong buhay. Ang hinihintay ng Lord, maniwala ka, hakbangan mo yung pangako na yon. Amen. Kung kailangan umaksyon ka, amen. Kung kailangan magpursige ka, kung kailangan kahit na mahirap, labanan mo yun. Amen. Ipursige mo, itulak mo, ipush mo, tayuan mo yung pangako ng Diyos hanggang makuha mo. Amen. Dahil po lahat ng mga naniwala, sabi ng Panginoon, wala pong imposible sa lahat ng naniniwala. Amen po. Pwede ba nating palakpakan si Lord? Hallelujah. Amen. That is our God. Amen. My response, amen, I need to believe. God never made a promise, that was too good to be true. Amen. God never overpromise and He never under-deliver. Amen po. Kaya po ang ating Panginoon, totoo po siya sa kanyang mga pangako. We need to what? Obey. My response to the promise of God, is to believe. Amen po. Kasi po, pag di natin pinaniwalaan, maari pong sa iba pwedeng mapunta. Sa iba pwedeng ibigay ng Diyos. Di ba? Kasi ang pananampalataya, ang sabi ng Lord, ang sabi po ng Bible, we cannot please God without faith. It is impossible to please God without faith. Kaya po ang tao na naniniwala, amen, ito po yung pinagpapala ng Diyos. Nalulugod ang Diyos sa mga tao po na nananampalataya. Kasi isinulat niya na yan, available na yung promise niya, available na yung mga pinangako niyang blessing sa kanyang salita sa atin. Ang kailangan lang po natin ay paniwalaan yung pangako ng Diyos. Amen po? Amen. And secondly, ano pa ang aking kailangan gawin para po mangyari, maklaim ko ang pangako ng Diyos? Amen. Of course, I need to obey. Amen. Why? Because there are promises in the Bible that needs my obedience to avail. Amen po. Actually, napakarami po sa Biblia, sa Bible, amen po, na kailangan pong ma-activate ang ating obedience. Amen. Bakit po kaya kailangan ganun? Amen po. Ba't kailangan na may obedience? Kasi sabi ko, hindi pa pwedeng, Lord, ibigay mo na lang sa mga anak mo, ibigay mo na lang yung mga blessing, yung mga pangako mo, ibuhos mo na lang kaagad, wala lang obey. Bakit kailangan palang obey? Kasi po pala, ito po palang obedience na ito, kapag tayo po pala ay nag-u-obey sa command ng Lord, doon sa conditional promise ng Lord, ibig sabihin, ina-align natin yung ating buhay sa will ng Lord at sa word ng Lord. So that the Lord will pour out His blessing to us. Amen. And when we obey, we position ourselves to the position of blessing, to the position of the fulfillment of His promise. Amen po. Kaya pala mayroon, di ba, ang Deuteronomy 28, napakarami yan. Napakaraming blessing sa obedience. Amen po, napakaraming pagpapala ng Panginoon na naghihintay para sa iyo kung marunong ka lang sumunod sa Diyos. Amen po. Kaya baka po yung iba dito, Lord, pray ako ng pray, hintay ako ng hintay doon sa pangako mo, Lord, ba't hanggang ngayon wala pa? Ang sabi ng Lord sa iyo, anak, stop praying, start obeying. Kasi baka yung pray mo, matagal ko lang sinagot yung prayer na yan. Ang hinihintay na lang sa iyo ng Lord ay sumunod ka doon sa salita niya na nakakabit doon. Amen po. Are we still here? Amen. There are things in our life, na kailangan po nating sundin para makuha po yung pagpapala ng Diyos. It talks a lot in the Bible. Amen. It speaks a lot in the Bible about the promises of God, the conditional promise of God. Amen. Para po tayo ay ma-receive po yung pangako ng Panginoon. Hindi ko na po maisa-isa yan. Sobrang dami. Amen. But salamat po sa Panginoon dahil po yung lahat ng pangako ng Lord, ay available na sa atin. Sabi mo sa katabi mo, available na. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, available yung promise ng Lord. Amen po. Bakit po? Kasi sabi niya, babalik po ako doon sa original text natin, for all the promise of God in Him are what? Are yes. Amen po. Ano pa itong in Him na to? Sino pa itong in Him na to? It is in Christ. Amen. Because of the finished work of Jesus Christ on the cross, the promises are already available for you and for me. Wow. Amen po ba yun? Amen. Kaya sayang kapag hindi mo nakukuha, hindi mo nararanasan, amen, yung pangako ng Diyos sa iyong buhay. Because all the promises of God are yes in amen in Christ Jesus our Lord. Amen po. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos? Amen.
And lastly, what is my response? I will end with this. Amen po. Lastly, what is my response to God's promises? Amen. I need to give thanks to the Lord. Amen po. Yung nagpapasalamat ka na. Amen po ba yun? Kasi kapag ka ang promise niya, minsan tayo po kapag wala pa yung promise, malimit, kadalasan tayo ay nagko-complain. Tayo po ay nagre-reklamo, Lord, ang tagal naman. Lord, talaga bang may mangyayari pa sa akin? Lord, talaga bang maaayos pa to? Lord, talaga bang darating pa yung blessing ko? Diba? Parang, Lord, ang tagal naman. We start complaining. Amen? But how about giving thanks to our God? Amen po? Instead na tayo po ay mag-complain, dapat po marunong po tayong magpasalamat. Amen. Marunong po tayong magpasalamat sa ating Panginoon. Kasi yun po ang merong pananampalataya, yung hindi pa dumarating, pero nagpapasalamat ka na dahil alam mo na ang Diyos ay totoo sa Kanyang salita, totoo sa Kanyang pangako, at mangyayari yung sinabi ng Diyos dahil hindi babalik sa Kanya yung Kanyang salita nang walang bunga at hindi mangyayari, at mangyayari ito sa Kanyang pinagsabihan. Amen po. That's why my response is thanksgiving to our God. Amen. Kaya po yung ating simbahan, doon pa lang tayo dati, nagpapasalamat na tayo. Wala pa tayo dito, nagpapasalamat na. At ngayon na nandito na, hindi pa tapos, bukas pa yung harapan, nagpapasalamat pa rin. Nagpapasalamat pa rin. Marami pang kulang, marami pang kailangan gawin, mainit pa, wala pang aircon, open pa yan, open heaven pa yan. Pag umulan, grabe, water baptize na kayo, amen po, no? Pag humangin, ganyan po, kayo po, ano po, pero bakit kailangan magpasalamat? Ano po, kasi ang aking pagpapasalamat ay aking pagsamba sa Diyos. Amen. This is my way of worshiping my God. Kasi magpapasalamat ka lang ba sa blessing ng Lord? O magpapasalamat ka kung sino siya sa iyong buhay? Amen. That's why, amen, ito pong pagpapasalamat, ito pong ginawa natin na Thanksgiving service, this is our way of thanking God for all He has done for our church. Ang simbahan po na ito ay alam po natin ang history, ang simula. Amen po. We started, yung tayo po ay nasa Kalaklan, na nasa 10 church pa lamang. We have no money, we have no workers, we have no leaders. Pero tayo po ay pinagpala ng Panginoong Diyos. Tayo po ay pinaburan ng Panginoong Diyos. Kaya po ang ating simbahan ay magpapasalamat, magpupuri sa ating Panginoong Diyos. Amen po. At alam niyo po, bakit po tayo ngayon nagkaroon ng Thanksgiving service? Because today, this is exactly 1 year ago. Today, September 24, I can still remember, amen, September 24, ng madaling araw po ito. Nananalangin ako ng magto-12 ng September 23, natapos po ako ng almost 1 a.m. ng September 24. And that day, that very day, the Lord, binigay po ng Panginoon ito pong kanyang salita sa Haggai chapter 2, verse 4. At ano po sabi ng Panginoon sa atin? This is the time na nag-inquire po ako kay Lord. Lord, sabi ko sa kanya, Panginoon, itutuloy pa po ba namin yung paggawa po ng building? Kasi during that time, ang pera po ng ating church, we only have 300,000 pesos. 300,000 lang. At saan ibabayad lang yung 300,000? Yung 300,000, ang kailangan daw po pala na requirement para i-lease ang lugar na ito ay 3 months advance at 3 months deposit. So, kailangan po, sabi ko, magkano po lahat? Alam, sagot po nila, kailangan nyo po ng 300,000. Grabe, tabla. Ano po, no? So, kung ibibigay natin yung 300,000, wala na tayong pampatayo ng building. Dahil yun lang po yung pera ng church during that time. Amen po. Pero, dahil po ang Panginoon, meron siyang word sa atin. Amen. I pray to the Lord, tutuloy ba kami, Panginoon? At during that time, I am so discouraged. I have a problem in my family. I have a problem. Mayroon po akong mga problema na kinakaharap yung time na yun. And parang gusto ko na pong ang aking nasa puso, wag na pong ituloy. That's the reality. Ayoko na mahirap. Sabi kong problema ngayon, dadagdagan ko pa ng mas malaki. Amen? But the word of the Lord came to me that time. Ito po ang sinabi ng Panginoon. But the Lord says, be strong. Amen? Nangihina ako, discourage ako. Ang sabi ng Lord, be strong. Amen? At sabi niya, be strong
Zerubbabel, be strong, Joshua, son of Jehozadak. Amen. Ito pong mga sinasabi niya to, these are the leaders of Judah, of that nation. Amen. Sila po yung mga leaders na yan. Be strong, Joshua, son of Jehozadak, high priest. Be strong, all you people still left in the land. At ito po yung pinaka nag-move po sa atin na ituloy po itong project na ito. Dito po lumakas ang loob natin. And sabi niya, and now get to work. Sabi ko, Lord, nag-inquire ako sa iyo. Hindi ito yung gusto kong sagot. Amen. Pero dahil sinabi mo, gagawin namin. Alam niyo po kung saan, ano po yung nagpalakas ng loob po natin sa salita ng Panginoon. Sabi, and now get to work. Kasi pag tayo lang, parang hindi matuloy. Pag tayo lang, kukunti ang resources, walang pera, ano po, yun lang po yung kakayahan natin, limitado tayo. Pero ito po, lumakas ang loob natin. Bakit po? Kasi sabi niya, and now get to work, for I am with you. For I am with you. At sino po nagsabi na sasamahan tayo? Says the Lord of Heaven Armies. Amen po. Alam niyo po kapag ang Lord ang nagsabi, sasamahan ka. Amen. Kailangan gumalaw ka, kailangan tapusin mo. Kasi kapag ang Diyos ang sinabi na I am with you, hindi pwedeng hindi mangyari yung kanyang salita. Hindi pwedeng hindi mangyari yung pinapagawa ng Diyos sa atin. That's why the very moment we receive that word from the Lord, we obey the Lord. Amen po. At ngayon po, praise the Lord, andito na po tayo sa lugar. Amen. We are now standing on God's promise to this church. Amen po. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. God fulfilled His promises to this church. Kaya po, may nakita kayo fulfilled. Bakit po? Kasi ang ating Panginoon, ang Diyos na tumutupad sa kanyang pangako. Amen po. Kaya po, salamat sa Panginoon. Amen po. Kaya, salamat sa Lord. At ako po, I would like to take this opportunity also, amen, na magpasalamat po sa inyo. Amen po. Salamat po sa lahat ng Kingdom Financiers natin. Amen po. Ng Kingdom Financiers. These are the people, amen, who generously support this project. Amen. Generously, ang iba sacrificially support this project. Amen. Alam ko po kung sino po yung mga yan. Amen. Pwede po bang tumayo yung mga Kingdom Financier natin dito? Amen. Kung kayo po ay nagbigay kahit magkano sa church, amen, upang patayo natin. Can you just stand up today? We just want to thank you. Wag po kayong mahiya. Wag po kayong mahiya. Ayan po yung mga tao po na Kingdom Financier natin. Wow. Na iba. Wow. Praise God. Amen po. Wow. Salamat po. Maraming salamat. Ayan. Praise God. Alam ko po yung iba, nakikita ko yung mga mukha ng iba, marami rin silang binigay, nahihiyang tumayo. Amen po, no? Maraming salamat po. Sana po wag po kayong magsawa na gamitin ng Lord ang inyong buhay, to become the channel of blessing to this church. Amen. Let the Lord bless you. Let the Lord bless you. Amen. At hindi lang po yan, amen. Salamat din po sa mga church builders po natin. Amen po. Ito pong mga church builders natin. Amen. Ito po, marami po dito, they voluntarily came here, amen. Pumunta po sila, volunteer, gagawa dito, magtatrabaho, walang natatanggap. Yung iba naman po, kalahati lang ang natatanggap, but they continue to work for the Lord. Kaya po, maraming salamat po. Pwede ba po tumayo yung mga tumulong po sa church natin, yung mga gumawa po dito, yung mga katatayan, yung mga youth po natin. Can you just stand up? Amen, just want to thank you. Sige po, wag po kayong maghiya, wag po kayong mahiya. Amen, wag po kayong mahiya dahil ang Lord, amen, ay andito po. Gusto po kayong pasalamatan namin. Amen. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen. At hindi lang po yan. Amen. Ano pa po ba? Ayan, yung ating mga temple builder. Sino po yung temple builder? Di ba? Ang dami na natin nagawa. Kingdom Financer, church builder, temple builder. Temple builder, these are the people who bring materials, who give materials to the church. Amen. Dito po, ang dami nagbigay. Yung iba ayaw nang ipaabot ang mga pangalan, nagbigay ng pang-simento, amen, pang-bakal, amen po, ang dami na po, lahat ng sari-sari na po ang mga binigay. Maraming salamat po sa inyo. Amen po. You know who you are. Amen. And may the Lord bless you. We cannot do this without your help. Kaya maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos. Pagpalaya. Alam niyo po sa ating church, marami pong nagbibigay na ayaw na nilang i-recognize ang kanilang pangalan. They want to give secretly. Amen po?
Kasi alam nila na kapag sila ay nagbigay, amen, ito ay para sa Panginoong Diyos. Amen po. Hallelujah. At salamat din po sa leadership po ng ating simbahan, sa buong Worda. Amen. Yung aking po mga Worda, tumayo yung mga Worda natin, tsaka mga network leaders. Ano po yung Worda, tsaka network leaders. Can you please stand up today? Amen. Sige po, wag po kayong mahiya. Parang absent ata. Absent ba yung Worda, tsaka network leaders natin? Parang absent. Ayan, nakatayo ba? Mga network, ayan, nakatayo yung iba. Yung iba, mga nagtitinda, ano po, no, sa labas. So, alam niyo po, bakit po ako din nagpapasalamat sa mga ito? Kasi sila po yung first absorber ng pressure ng church. Grabe, kapag meron pong bagsakan sa church, merong gagawin sa church, sila ang unang first wave na sasalo yung kung gaano po kabigat yung mga kahakbangan natin. The first one who will absorb all the pressure, amen, all the, the pain, minsan pasama yan, no other than the leaders of the church. Kaya maraming salamat po dahil sinamahan niyo po akong pumuti ang buhok. Amen. Salamat po. Ako din po ay nagpapasalamat sa aking asawa, amen, si Pastora Jackie. Kasi po, alam niyo po, yung bubuin po ito ay hindi po madali. Sasabay ang marami pang po problema na hindi po alam ng kongregasyon, na kami lang ang nakakaalam. Amen. And napapasalamat po ako sa aking asawa kasi lagi po niya akong sinasamahan, tinutulungan, iniintindi, minamahal. Amen. Sa mga pagkakataon po na napakahirap ilaban yung pinapagawa ng Panginoon. Amen po. At sa inyo pong lahat, maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos. Amen. And most of all, we want to thank the Lord for His goodness to our church. Amen. Napakabuti ng Lord sa simbahan ito. Amen. The favor of God is in this church. Amen. That's why today, ang gagawin po natin, tayo po magpapasalamat sa Panginoon. Pwede pa tayo tumayo ngayon? Kami will stand up today and we will give thanks to our Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Today, amen, kung ang pangako ng Panginoong Diyos ay nangyari sa simbahang ito, ibig sabihin, pwede ring mangyari, amen, ang pangako ng Diyos sa buhay mo. Amen. What is God's promise na kiniklaim mo ngayon, na pinangahawakan mo ngayon? Amen. Ano yung pangako ng Diyos na, Lord, Panginoon, pinapanalangin ko ito matagal na, Panginoon, but Lord, today can I claim it? Lord God, Lord, gusto kong maniwala, sumunod kung ano, at magpapasalamat na ako, Panginoon. Amen. What is that promise right now that you want to claim from God today? Amen. Pwede nating idulog sa Panginoon ngayon. Idudulog natin sa Panginoon ng may pagpapasalamat. Ilalapit natin sa Panginoon, nagpupuri at sumasamba sa Kanya. Amen po ba? Can we thank the Lord? Can we worship the Lord with this song right now? Amen. Ito po yung kantang ito. This is the song of the season ng church. When the church is dreaming to build this church. Amen po? Can you worship Him with this song right now? Hallelujah. Oh, we praise your name, God. Walking around this world, and I thought by now they'd fall, but you have never failed me yet. Waiting for change to come, knowing the battle's won, is for you have never failed me yet. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands, and this is my confidence. You never fail me.
Can you sing it to the Lord? Your promise still stands. Great is your faithfulness. Your faithfulness. I'm still in your hand. This is my confidence. Never fail. I've seen you move. You moved a mountain, and I believe I see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I see you do it again. I've seen you move. You moved a mountain, and I believe I see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I see you do it again. 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 Your promise still stands. Great is your faithfulness. Your faithfulness. I'm still in your hand. This is my confidence. You'll never fail me. Hallelujah. Hallelujah. Can we have one moment just to thank the Lord today? Just thank the Lord today to your life, for your family, for this church. Come on, just open that mouth right now. Just let's have this one minute of thanksgiving to the Lord. Come on, just think. Come on, just raise your thanksgiving. Oh, thank you, Jesus. Lift up your thanksgiving. Come on, lift up your thanksgiving. Lift up your praise. Lift it up to God. Lift it up to God. Thank the Lord. Thank the Lord. Thank Him. Thank Hallelujah. Can you lift up your hands to the Lord today? I'd like to pray for you. Lord, if Panginoon, if you fulfill your promise to this church, you will fulfill also your promises to your people. That's why today, Panginoon, kami nagpapasalamat na ngayon pa lang. Panginoon, ano man yung aming gustong i-claim ngayon, Panginoon, yung pangako mong kagalingan, Panginoon, yung pangako mong pagpapala, favor, your goodness, O Lord, your protection, healing sa buhay namin, Panginoon. Lord, today, Panginoon, thank you. We believe, Panginoon,
what you've done in our lives, Panginoon. Salamat sa katagumpayan, salamat sa iyong pabor, salamat sa kagalingan, salamat sa pagpapala, Panginoon. Lord, salamat sa iyo, Jesus. Salamat sa buhay na walang hanggan, Panginoon. Thank you for dying on the cross for us, Jesus. Maraming salamat. We honor you. Oh, we praise you. Oh, we glorify your name. Oh, in Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Amen. Truly that the word of the Lord is powerful. I am sure na marami na naman tayong natutunan through His word. Kaya naman you can free to comment your takeaways down below. Or we can share to our CTS family. And as for me, I learned na kung meron man tayong pangako na dapat manghawakan, ito yung pangako ng Panginoon sa ating buhay. Truly that the Lord is true to His promises. And it says in His word, what is impossible with man is possible with God. Just believe and you will receive it. We hope that through His word today ay muli nating naramdaman ang unconditional love ng ating Panginoon. And also we would love to pray for you. Kaya naman you can really send us your prayer requests. And for our tithes and offering, you can send them through GCash or bank account na makikita ninyo sa inyong screen. Or if you're free, you can come to our church located at AYC Compound behind Jollibee Santo Tomas, Subic Zambales to personally drop your tithes. And that's all for today, church. Thank you for joining us this Sunday to praise and worship our God. And before we go on to another week, allow me to pray for you. Yes, Lord, Heavenly Father, we just want to thank you, God, for your promises that you've given to us, Panginoon. We believe, Lord, that you are faithful, God, to your promises, Panginoon. Lord, help us, God, the Lord, na maniwala kami lalo sa mga pangako mo for us, Panginoon, Lord God, na ito, Lord, ay pangyayarihin mo, Panginoon, Lord God. Kaya, Lord, continue, God, to allow us, Panginoon, Lord, na mag-enter sa presensya mo, Panginoon, na maramdaman namin yung presensya mo in our lives, Panginoon, Lord God, in the next week, Lord, na aming kakaharapin, Panginoon. Be with us, Panginoon, Lord God. Bless us, Panginoon. We thank you, Lord. We glorify you. In Jesus' name, amen. We are praying to see you here in our sanctuary next week.